Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga Pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Umayo ka at huwag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Medyo balik po tayo sa umpisa, dahil diyan na lang kayo ulit sa inyong mga screen, computer, cellphone. At dito po sa loob ng simbahan ay mga alaala nyo na lang po. Mga alaala ng mga araw-araw na nagsisimba. Dahil sabi nga po, 2 linggo ay hindi muna kayo muling makakapasok dito sa loob ng simbahan. Ganun pa man ay pagsusumikapan pa rin natin na marinig at maiparating po sa bawat isa ang mensahe ng mabuting balita na talaga namang nagiging gabay natin para sa pang-araw-araw. Mumat nakakalungkot man dahil siyempre kung kailan magmamahal na araw, katulad nung nakalipas sa taon ay doon tayo hindi magkakasama-sama ng physical. Bagaman siyempre sa diwa ay magkakasama pa rin tayo. Ngayon po sa ating ebanghelyo o sa ating mga pagbasa, narinig natin itong kaso ng pakikiapid. Ang pakikiapid o pangangalunya ay isa sa 10 utos sa talagang mahigpit na ipinatutupad at dapat sinusunod ng tao. Isa ito sa mortal sin na tinatawag. At ang isang tao kapag nakapag-commit ng mortal sin ay hindi ito makakapasok sa langit, lalo tigit kung hindi ito pinagsisihan. So merong usapin ng pakikiapid. Sa unang pagbasa, si Susana na kinakasuhan ng pakikiapid na gawa-gawa lang naman ng mga tao. Gusto lang nilang parusahan si Susana dahil hindi ito umayon doon sa 2 hukom na makisiping sa kanya, kaya gumawa ng kwento at ang buong bayan ay sumang-ayon, sige patayin. Pero salamat sa Diyos kasi pinadala si Daniel para ipagtanggol ng hindi mahatulan ng mali itong si Susana. Samantalang sa Ebanghelyo, naririto ang isang babaeng totoong nahuling nakiapid. Pero dito po ay mismong ang Diyos ang nagtanggol kay Susana.
kailangan din natin maintindihan na hindi binago ni Jesus yung batas tungkol sa pakikiapid. Ang pakikiapid ay kasalanan, isang mortal na kasalanan. Pero ang mensahe nga sa atin dito, no, na kailangan natin maintindihan, kaya naparito si Jesus at kaya tayo papasok dito sa mga mahal na araw ay para ipadama at ibigay sa atin ng pagpapatawad. So, ibig sabihin, habang nandito tayo sa lupa, pagpapatawad ang nais na ibigay sa atin ng Diyos. Kailan darating ang paghatol? Kapag wala na tayo sa lupa. Kaya nga laging mayroong pagkakataon na ibinibigay sa atin ang Diyos habang tayo po ay nabubuhay. Para bang habang hindi pa tayo namamatay sa COVID, may pagkakataon pa tayo para magsisi, para itama ang ating mga pagkakamali, ang mga desisyon na ginagawa natin ay ayusin dapat natin. Kasi sabi nga doon sa huling bahagi ng Ebanghelyo, ang sabi ni Kristo sa babae, hindi rin kita parurusahan. Hindi sinasabing walang kasalanan yung babae, pero para bang pinapaalala sa kanya, hindi kita parurusahan. Pero ang sabi, umayo ka ha, huwag ka nang magkasala. So, panibagong pagkakataon lagi ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Kung paanong binigyan niya ng pagkakataong magbagong buhay, ang napakaraming tao sa ating mga kwento sa Ebanghelyo, magpasa hanggang ngayon, yun yung ibinibigay sa atin. Ang Diyos na maraming pagkakataong ibinibigay sa atin. Amen. Thank you.